So ayun, okay, KGX, kamusta tayong lahat? At check lang natin to ngayong graph, no? Okay, so nakita nyo naman, no? Yung kagabi, kung nag-TA tayo kagabi, hindi nga lang siya umabot, no? Doon sa sinasabi nating 98, no? Umabot lang siya hanggang 98,350. Okay? Pero okay lang kasi hindi naman natutupad yung mga wala namang saktong TA, mga lodi, no. Pero still 98,300, near 98 mga lodi, sabi natin, no. Possible mag-bounce or pumunta ng 97.5, possible mag-bounce. Pero tulad ng sinabi natin, once na pumunta yan ng 99,500 at nag-end yung candle sa 99,500, is possible mag-pump. So tulad na nangyari ngayon, nag-pump siya mga kapatid. Okay? So ngayon, tingnan natin ngayon yung possible na pwedeng puntahan ni BTC. Para sa akin, baka i-reclaim niya ang 103 or 104. No? Baka i-reclaim niya yan. Baka kunin niya ulit, no? Kanina may nakikita akong mataas na volume dito sa area na to, no? Pero ngayon biglang nawala yung volume na yon, mga lods. Nawala. No, tingnan natin ngayon kung ano yung mangyayari. So, bandang dito yon, dilaw na dilaw kanina yan. So, pero ako, tulad ng sinabi ko, possible, naka-sideways siya, possible kunin niya yan. Baka may reclaim niya yung 103 or 104. Tingnan natin kung ano yung pwedeng mangyari mamaya. So, 10:30, I think gagalaw yan. Mga 9:30 to 10:30, tapos to 11, ayan, gagalaw yan. Lalo-lalo na, madaling araw. So, karaniwan, tulog tayo niyan, mga kapatid, no? Ang dami kasing napakadami kasing kinakabahan. No? Nung nag-drop na to, sinabi nila bear market. Nag-drop lang ng 5%, bear market na agad, mga lods, no? Katulad nung nangyari, no, sabihin na natin yung 1 month time frame sa mga hindi pa nakakaalam, no. Sa 1 month time frame, mga kapatid, no, bumagsak ng halos ilang percent yan. From 60, sabihin mo ng 64,000 to ilan? To 29, o sabihin mo na kamong 30, 32, nasa 49% o 45%, no? Hindi pa bear market nung bumagsak nun. Nagkaroon ulit ng additional pump at kinuha ulit ang all time bago nagkaroon ng bear market, mga kapatid, no? Bago nagkaroon ng bear market. So, para sa akin yung 5%, no, yung 5% na bumagsak yung BTC is normal. Katulad niyan kasi ang daming institution, kumbaga puro institution na yung nagtitrade, di ba? Ang napopomo ngayon yung mga retail natin. Di ba? Yun yung mga nakikita natin na napopomo tapos sabay biglang pumapasok at sila yung nasusunod karaniwan. And then ito, sa liquidation heat map, may volume dito sa ilalim, tsaka dito. Pero napakalayo nito para kunin niya. Pero kung punong-puno ng volume yan dyan, kung punong-puno ng volume, possible kunin niya. Pero kung ito, yung dikit-dikit na ganyan, yan, malaki yung chance na baka kunin niya to, mga kapatid, no? So, pero tulad ng sinabi ko, once na nag-long position kayo dyan, cut loss lang tayo ng 30%. Ako nag-ganun Nagka-cut loss lang ako ng 30%, tapos, ayun, bawi sa susunod na trade, pagtalo. No? Sa akin, kaya ito lang minsan yung pinapakita ko sa inyo. Iba yung TA natin sa altcoins, iba yung TA natin sa BTC, mga kapatid. Sa altcoins, kung mapapansin natin, no, yung mga tropa natin kaninang umaga, nagpo-post tayo dyan sa Facebook natin, no? Ito yung post natin sa Facebook, pakita lang natin sa inyo. Yun. Puntahan lang natin si Crypto Tambay, oh. So, yan. So, ito yun. Ito yung Telegram natin, ha. Tapos, yan. Yan yung mga profit doon sa TA natin, mga kapatid. Kaya lang, syempre, yung iba, nasunog dahil ang aga nilang pumasok. Lagi natin sinasabi, pag nagbigay ako ng TA, pababain muna, no? Kasi, tulad ng sinasabi ko, no? Minsan, ang ginagawa natin, pag nag-TA tayo, BTC muna, no? Kapag nakikita ko na possible umangat yan, pwede mong pasukan yung TA. Pero kapag sinabi kong babagsak yan, no? Huwag nyo munang pasukan, tingnan muna natin kung babagsak nga si BTC. At pag bumagsak si BTC, doon sa sinasabi nating support, doon tayo papasok sa TA kahit sa altcoins. Ganun yung ginagawa natin, mga kapatid. And then, tingnan natin yung nangyayari ngayon, no? So, syempre gusto kong isama si Trump sa coin kasi nagkaroon tayo ng prediction kay Trump na possible makuha niya ang 45 USDT, no? Sabi ko pa nga, start na ng breakout, no? Kung titingnan natin, para sa akin lang, possible breakout na to, no?
So, baka umangat to hanggang, sabi ko nga, 45 USDT eh. Hanggang 45 USDT. Gusto kong umangat yan hanggang 45 USDT. Pero yun din ang tingin ko dyan. Una sa lahat, syempre, nung una, syempre, basher ako ni Trump coin eh. Dahil nakita natin ang bilis ng galaw eh. Pinagbawalan ko yung group. Huwag kayo magti-trade muna kay Trump. Huwag kayo magti-trade. Ang bilis ng ubos dyan. No? Yun yung sinabi natin sa kanila. Kaya lang, ngayon na nakita ko na nag-drop talaga ng gusto, no? And then pumunta siya ng 25 USDT. Sabi ko dito, possible ito yung breakout niya. 20 to 25 USDT, yun yung breakout para pumunta siya ulit ng 45 USDT, no? So tingnan natin yan. Pwedeng bumagsak muna ng 20 tapos lumipad ng 45. Pero yun yung sinasabi ko. For me, for long term, kaya niyang kunin ulit yung 45 USDT, mga kapatid, no? Actually, nag-long position ako kay Trump. So, kung mapapansin natin, nasa positive 11%. Positive 11%. Tapos ano lang to? Times 3. Times 3 leverage lang tayo dito. So, syempre, inihintay na. Baka nga pumunta ng 20 USDT. No? Pero ako naniniwala ako soon, kayang kunin nito yung 45 USDT. Yun lang yun, mga kapatid. Ha? Sa akin lang yun, ha? Hindi to financial advice, pero para sa akin, mga kapatid, kaya niyang kunin yun, yung 45 USDT. Okay? So, and then, kung mapapansin naman natin dito, eto ba, sana ako, mag-open ako ng Cointelegraph. Gusto ko Cointelegraph eh. Tinitingnan ko yung mga news. Kasi nakita ko ngayon sa news, si OKX is nakakuha ng talaga eh, di ba? Ng license kay Mika, no? Kaya medyo bullish talaga si OKX ngayon. Pero, sabi ko nga sa inyo, BitGet tayo, mga kapatid. Ayan. Wala namang ibang news dito. Tulad ng sinabi ko, maraming bago ang nagugulat, no? Nagugulat saan? Doon sa pagbaba ni BTC, lalo na ng 5%, no? Tapos ang daming biglang nagsasabi na bear market na. Para sa akin, hindi pa. Nagsisimula pa lang ang third phase ng bull run. Para sa akin, nagsisimula pa lang. Yung pinakahuli na phase, no? So I think hanggang May, tapos baka yun na yung pinaka bear market natin. And then ETH naman, kung mapapansin nyo, ETH, walang galaw. Gusto ko lang malaman nyo na hindi ako basher ni ETH. Okay? Ulitin ko, meron tayong deposit, meron tayong ETH, pero hindi ako, kaya sabi ko sa inyo, yung sinasabi ko kay ETH is, hindi siya paninira, no? Tulad ng sinabi ko sa inyo yung holdings ko kay ETH. Kaya hindi to paninira kay ETH, okay? Kasi nga meron akong coin, pero tulad ng sinabi ko, hindi lumilipad ang value ni ETH. Pero malakas ang ko dito, malakas pa rin kahit papaano yung pananampalataya natin kay ETH kasi nga meron akong handle. Okay? Ang paniniwala ko dito, baka gulatin tayo nito, no? Na bigla tong umakyat ng 4,000. Bigla, yung parang ganun. Kasi una, syempre, no, outperform siya kay BTC. Tapos pangalawa, mayroong project sa kanya, si Vitalik, di ba? Tapos, ayan, tingnan natin. Tapos, syempre, yung inflow naman ni ETH kay ETF, malaki din. And then, ang Trump, di ba? President Trump, naka-hold ng ETH. I think, possible, di ba? Magkaroon din ng pump or sariling rally si ETH, mga kapatid, di ba? So, kasi ako, tinitingnan ko yung monthly time frame ni ETH. So, pakita ko din sa inyo para at least alam nyo din, may knowledge tayo. Nung nakaraang bull market, okay, sorry kasi gumuguhit talaga ako kay ETH kasi pinag-aaralan ko siya. Okay, so pakita ko lang sa inyo nung nakaraang bull market kay ETH Okay, pagdating ng May, no, syempre kailan ba bull market? 2021. So, eto siya. Para makita natin. 2020 December. Ito yung January ni ETH, no? Lumipad si ETH, mga kapatid. Ang laki ng nilipad niya, no? From $500, 578 to 1.5, no? Yung January na to, no, kung mapapansin nyo, bakit lumipad si ETH ng January 2021?
Ito yung kasikatan ng Axie Infinity dati na ang pambili ng Axie ay Ethereum, di ba? And then napakadaming naglaro ng Axie Infinity noon para sa akin kaya siguro tumaas ang market cap nila dahil syempre yun yung pinambibili natin, di ba? Ako para lang sa akin mga kapatid, no? Pagdating ng February, doon siya nagkaroon ng pump ng sobrang taas, tapos medyo bumaba na siya. Okay? So ngayon, pagdating naman ng March, lumipad ulit. At pagdating ng April, lumipad ulit. Pagdating ng May, ayun na yun. Umangat ng sobrang taas, nag 4,000 siya kaagad, oh. Tapos biglang nag-drop. Ang laki nung din-drop, di ba? From 4,000, biglang nag-drop and then umangat. Tapos pagdating ng June, and then pagdating ng July, eto na, nag-start. Tapos bumagsak, umangat ulit hanggang kumuha ng all-time. So para sa akin, ito, no, yung mismong area ni BTC kung saan siya papasok, no, ay ni ETH kung saan siya papasok. I think anytime. Kasi una sa lahat, institution. Dati retail lang yung gumagamit ng ETH. Ngayon, institution na. So para sa akin lang may possible na lumipad si ETH kahit papano. Hindi man makuha yung all-time, pero 4,000, 4,500, kaya-kaya niyang kunin yan. Or kaya niya rin kunin yung all-time. No? Yun lang yun. Kasi ang prediction nila dito, 10,000, 12,000, or 8,000. Yun ang prediction nila dito. Pero ako, ang prediction ko lang, 5,000, okay na ako. Enough na ako doon. Magtitipi na ako kay ETH. Yun lang yun. Hindi ko na ito isasagad hanggang dulo. Okay? So, yun lang sa ngayon, KGX, at magandang gabi sa inyong lahat.